Bakit nga ba bawal mag-sideline ng ibang trabaho dito sa Canada? Pag-uusapan po natin yan dito po sa video na to, mga kababayan. Ano bang hirap para sa pangarap? Lahat may paraan at ating makakaya. Basta kay Leon Say, kayo ay tutulungan. Ibabahagi ang nalalaman sa bawat video. Leon Say. Magandang araw mga kababayan. So papasok na tayo sa trabaho. Medyo kulimlim na po dito sa amin. Sapagkat patapos na po yung summer. Actually tapos na. At all season na po mga kababayan. At malapit na rin po yung winter. So malapit lang po yung pinapasukan ko na trabaho mga kababayan. Nakikita nyo po, nilalakad ko lang papasok sa trabaho. Malapit lang naman po, walking distance lang kapag papasok po kami dito sa amin. Dito lang po ako pumapasok. Dito lang po sa company namin mga kababayan. Bawal po kaming magtrabaho sa ibang company or magtrabaho ng ibang trabaho. Meaning, bawal po kaming mag-sideline mga kababayan. Marami po tayong nakikita or napapanood or nababalitaan na mga kababayan natin dito sa Canada ang nagtatrabaho hindi lamang isa, dalawa, tatlo or kahit ilang trabaho basta po kaya nila dito po sa Canada. Iba po yung sitwasyon nila, iba po yung sitwasyon namin dito sa Canada. Magkakaiba po kasi yung mga status or mga working permit ng mga Pilipino na dumarating po dito sa Canada para po magtrabaho. Yung iba po dumadating po dito sa Canada bilang immigrant. Meron din naman po na dumating dito sa Canada, meron po silang open work permit. At yung iba naman po ay mga estudyante. Iba naman po dito po sa amin mga kababayan. Dumating po kami dito sa Canada na merong exclusive working permit. Ipaliwanag ko lang mga kababayan, yung mga immigrant na dumating na dito sa Canada, ibig sabihin, immigrant na sila or PR na sila pagdating pa lang nila dito sa Canada. So, pwede po silang magtrabaho ng isa, dalawa, tatlo o kahit ilang trabaho pa. Basta kaya po nila. Yung open work permit po ay pwede po magtrabaho kahit ilang trabaho mga kababayan. Pwede kang mag-sideline sa iba-ibang kumpanya or pwede kang magtrabaho ng dalawa or tatlong trabaho para mas mabilis or mas malaki yung kikitain mo dito sa Canada. Dahil nga dollar yung kinikita dito sa Canada, mas maraming trabaho, mas malaki po yung kita. Iba naman po yung sitwasyon namin dito sa Canada mga kababayan. Dumating po kami dito sa Canada, galing po ng Pilipinas. Meron po kaming working permit. Pero exclusive working permit lang po yan mga kababayan. Ano po yung pinagkaiba niyan sa mga open work permit? Ito po yung working permit namin dyan mga kababayan. Yan po. Sa baba po niyan makikita nyo meron dyang notes or pinaka parang reminders. Ang working permit po namin ay exclusive lang po para po sa aming company or doon po sa aming employer. Bawal po kami na magtrabaho sa ibang company. Bawal po kami magtrabaho ng ibang klaseng trabaho bukod doon sa nakasaad sa aming working permit. Bawal po kami magtrabaho, meaning sa ibang employer mga kababayan. Kapag nahuli po kami mga kababayan, ay maaaring i-cancel ng employer namin yung aming kontrata, working permit. And the worst ay pauuwiin po kami or madi-default po kami sa Pilipinas. Yun po yung pinagkaiba ng open work permit ng mga PR at dito po sa amin na exclusive working permit. Meron po akong mga kakilala, ilang mga kakilala na mga Pilipino dito sa Canada na malalakas yung loob. Siyempre, kulang sa kanila yung kinikita nila dito sa Canada. So, naglakas ng loob, nagtrabaho sa ibang company, nag-cash job o yung tinatawag na under the table. Okay yun.
wala pong problema doon. Kasi naghahabol tayo ng kita. Mas maraming trabaho, mas malaki po yung kita. Ang problema, kapag dumating yung time, or dumating na nga po yung time, doon po sa mga kakilala ko, na meron pong nagsumbong sa kanila, sa kanilang kumpanya, na nagtatrabaho sila sa ibang employer, o sabihin natin nag-sideline, nag-cash job, nag-under the table. Ibig po kasi sabihin, pag cash job o under the table, ay wala pong tax na kinakaltas doon. Cash po yung binabayad sa kanila. So, ibig sabihin, malaking tulong din po yun. Yun nga lang po ang problema, kapag nahuli kayo ng inyong employer, or may nagsumbong sa inyong employer na nagsa-sideline kayo, alam nyo naman po na bawal, ay malamang mapauwi po kayo sa Pilipinas. Ang pinapaliwanag lang po natin mga kababayan sa video po na to, wala pong problema na magtrabaho kayo ng 1, 2, 3 o kahit ilan pang trabaho basta kaya nyo po. Pero depende po yan sa status nyo dito sa Canada. Tulad ko, exclusive working permit, gustuin ko magtrabaho sa ibang company or mag-sideline, ay hindi ko pa po magawa. Pero hintayin nyo yung time or yung makapag-apply kayo ng inyong permanent residency or PR, at kapag na-approve na po yan, ay wala na po kayong problema. Kahit ilang trabaho pa po ang trabahuhin nyo, hanggat kaya nyo, kahit patayin nyo na po yung katawan nyo kakatrabaho, wala pong problema, wala pong pipigil sa inyo. Pero once na dumating kayo dito sa Canada mga kababayan, at ang inyong working permit ay katulad ng aking working permit, huwag nyo na pong ipagsapalaran yung kikitain nyo na extra mga kababayan, sapagkat masasayang lang po yung pangarap nyo o yung pinaghirapan nyo na makapunta at makapagtrabaho dito sa Canada. Baka sa halip na makatulong kayo sa inyong pamilya dyan sa Pilipinas, ay magkaroon pa po kayo ng malaking problema kung magtatrabaho kayo sa ibang employer. Siguraduhin nyo na kung magtatrabaho kayo or magsa-sideline kayo, ay meron po kayong open work permit or yung PR na po kayo, permanent resident na po kayo dito sa Canada. Huwag po kayong maglakas-lakasan ng loob. Mahirap po. Huwag nyo pong ipagsapalaran yung buhay ng pamilya nyo na naghihintay sa inyo sa Pilipinas mga kababayan. Tiis-tiis lang mga kababayan. Hindi nyo alam, malay nyo, in God's will, 1 o 2 taon na nandito na kayo sa Canada, nag-apply kayo ng PR, na-approve, so tapos na po yung problema ninyo mga kababayan. Kunting tiis lang, tiyaga-tiyaga lang, at makakaraos din po yan mga kababayan. Kung meron kayong mga tanong mga kababayan, i-comment nyo lang po sa comment section ng ating video mga kababayan. Hanggang sa muli po, ako po si Leon Say. Huwag niyo po sanang kalimutan na i-like, i-share yung ating video, pindutin notification bell para ma-notify ka kaagad kapag meron po tayong bagong upload mga kababayan. At huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat. Basta tumutok ka lang, kay Leon Say mag-abang. Dito panalo, yan ay pangako para sa bawat Pilipino. Tuparin ang pangarap mo, lahat yan ay sipagan mo. Dito ay malalaman mo sa kanyang video, kay Leon Say.